Gusto ka ba talaga niya o nag-o-overthink ka lang? Minsan, kapag nagiging cold ang isang tao, hindi ibig sabihin na wala na siyang pakialam. Baka in love na siya sa'yo, pero takot lang siyang ma-reject o masaktan ulit. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 senyales na maaaring nagpapakita na mahal ka niya, pero may takot siyang harapin ang kanyang nararamdaman. Panoorin hanggang dulo dahil baka isa sa mga senyales na ito ay napapansin mo na sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel, i-like ang video, i-share, at paki-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa love insights, human psychology, relationship awareness, at self-improvement. Una, maalaga sa maliliit na bagay, pero iiwas sa label. Kabisado niya ang iyong mga paborito at laging nariyan sa bawat sandali ng pangangailangan. Napapansin niya kahit ang mga maliliit na detalye tungkol sa'yo, ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo, ang mga ayaw mo, at kung kailan mo kailangan ng taong kausap. Subalit, sa tuwing dadako ang usapan sa, ano ba talaga tayo? Bigla niyang iniiba ang usapan. Malinaw na nais lang niyang manatiling malapit sa'yo. Ngunit may takot siyang bigyang kahulugan ang inyong relasyon o harapin kung ano talaga ang nararamdaman niya. Marahil ay natatakot lang siya pumasok sa isang seryosong relasyon dahil ayaw niya muling masaktan. Pangalawa, ang push and pull dynamic. Lalapit tapos lalayo. Kapag naramdaman niyang nagiging masyado na kayong sweet o malapit, bigla siyang tatahimik o hindi magpaparamdam ng ilang araw. Pero kapag naramdaman niyang lumalayo ka na rin, muli siyang magpaparamdam. Ang ganitong push and pull ay maaaring senyales na may nararamdaman siya. Pero iniiwasan niya ang sobrang closeness ninyong dalawa o ang isang seryosong relasyon. Pangatlo, open siya sa nakaraan niya. Kapag unti-unti siyang nagkukwento tungkol sa kanyang nakaraan, lalo na sa mga heartbreak, pagkabigo, o sakit na naranasan niya sa unang pag-ibig, maaaring gusto niyang ipaintindi sa iyo kung bakit ayaw pa niyang pumasok sa isang seryosong relasyon sa ngayon. Hindi niya ito basta ikinukuwento sa kahit kanino. Malamang, ito ang paraan niya para sabihin na hindi pa siya totally nakaka-move on. Kaya hindi pa siya handang sumugal ulit sa isang seryosong pag-ibig. At kung pinipili niyang ibahagi sa iyo ang mga bagay na ito, ang ibig sabihin ay unti-unti kanyang pinagkakatiwalaan. Pang-apat, selos na pinipilit itago. Kapag may ibang taong nagpapakita ng interes sa'yo, mapapansin mong biglang nag-iiba ang kilos niya. Nagiging tahimik, medyo malamig, o parang nawawalan ng gana makipag-usap. Pero kapag tinanong mo kung may problema ba, sasabihin niyang, wala naman. Ayaw niyang ipahalata na nasasaktan siya dahil baka mahalata mong may malalim na pala siyang nararamdaman para sa'yo. Ang selos ay hindi laging nakikita sa mga salita. Madalas, makikita ito sa pagbabago ng kanyang mga kilos at pakikitungo. Panglima, nandyan sa oras ng pangangailangan, pero hirap maging vulnerable. Tuwing may problema ka o may pinagdadaanan, handa kanyang damayan, handang makinig, magbigay ng payo, comfort, at sisiguraduhing hindi mo mararamdamang mag-isa. Pero kapag siya ang may pinagdadaanan, nananatili siyang tahimik. Nahihirapan siyang magkwento tungkol sa kanyang nararamdaman at ayaw niyang makita mo ang kanyang kahinaan. Mas madali para sa kanya na maging sandalan mo kaysa siya mismo ang sumandal sa'yo. Maaaring dahil sanay siyang itago ang kanyang nararamdaman at harapin mag-isa ang mga bagay na bumabagabag sa kanya. Pang-anim, testing the waters. Please mag-joke. Madalas siyang magbiro tungkol sa future ninyong dalawa.
o sa posibilidad na maging magkasintahan kayo. Pero mapapansin mong parang may halong seryoso ang kanyang biro. Sa ganitong paraan, sinusubukan niyang alamin kung ano ang magiging reaksyon mo. Kapag positibo ang sagot mo, magpapatuloy siya. Pero kapag naramdaman niyang hindi ka interesado, binabawi agad niya ang kanyang mga nasabi sa pamamagitan ng pagsasabing, "Joke lang." Para sa kanya ang biro ay paraan niya para makasiguro muna bago siya tuluyang sumugal sa isang seryosong relasyon. Pangpito, inconsistency sa araw-araw na komunikasyon. May mga araw na sobrang daldal niya at iyong bang parang ayaw niyang matapos ang usapan. Marami siyang gustong ikwento, nagtatanong tungkol sa'yo, at parang gusto niyang lagi kayong magkasama. Pero may mga araw naman na bigla siyang nagiging tipid sumagot o tahimik. Maaaring nag-o-overthink siya sa mga nararamdaman niya o iniisip kung masyado na ba siyang nagiging attached sa'yo. Hindi ibig sabihin na sa bawat pagbabago ng communication ay may malalim agad na dahilan. Malamang, senyales ito na may unti-unting nabuong pagmamahal, pero hindi pa niya alam kung paano ito haharapin. Pangwalo, huli sa kilos at tingin. Non-verbal cues. May mga sandaling nahuhuli mo siyang nakatitig sa'yo. Ngunit sa oras na magtagpo ang inyong mga mata, bigla siyang iiwas. Nagkukunwari na hindi siya nakatingin sa'yo upang itago ang emosyon na hindi niya kayang ipakita. Pero hindi lang sa tingin makikita ang nararamdaman niya. Mapapansin mo rin ang warmth, pag-aalaga at respeto sa paraan ng pakikitungo niya sa'yo. Minsan, hindi kailangan ng salita para malaman mong may kakaiba sa pakikitungo niya sa'yo. Tandaan, ang taong totoong nagmamahal, gaano man kalaki ang kanyang takot o anuman ang hadlang, gagawa at gagawa ng paraan para hindi mawala ang taong mahal niya. Bigyan mo siya ng panahon at pangunawa, pero huwag mong isasakripisyo ang sarili mong halaga. Alin sa 8 signs na ito ang pinakamadalas mong mapansin sa kanya? I-comment mo sa ibaba at i-share mo na rin tong video sa mga kaibigan mo, baka sakaling makatulong sa kanila ang mensaheng ito. At huwag mong kalimutan mag-like at paki-click na rin ang notification bell para sa mas marami pang psychology at relationship tips. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.